Okay, good day po everyone, and I am John Ryan Nicolas from BSIT 3B. So this is an activity or rather an assignment, no? A tutorial kung paano natin i-download at i-install ang Ubuntu saka VirtualBox sa ating computer. So first, what is Ubuntu, no? Ubuntu is a operating system. No, kumbaga, 'di ba may PC ka? Tapos kung gusto mo pa ng other operating system para kunyari pupunta ka sa kahit anong sketchy sites, ayaw mong matrack ka, ayaw mong matrack yung IP mo, you can use Ubuntu, no? Para makapag-setup ka ng panibagong PC para hindi ka matrack. And then another is VirtualBox. Ano ang VirtualBox? A VirtualBox is a, let's say, environment, no? Kung walang environment, hindi natin mararan yung Ubuntu. So kumbaga parang ito yung third party kung sinasabi nila para maran natin yung Ubuntu. So okay. Now that's settled. Let's get na paano natin install at i-download ang Ubuntu at VirtualBox. Okay. So dito. Makikita natin dito Ubuntu, no? Make sure na itong website na to kung i-visit natin https://ubuntu.com. So click that. Click natin. Ito, pupunta tayo sa website na to. Then, ito yung mga nila, more information about them. Then click lang natin to sa top right na banda, download Ubuntu. Then ito, download Ubuntu desktop. Yan. Ito, mariredirect naman tayo dito sa panibagong page, which is ito dito banda, no, sa kanan, Intel or AMD 64-bit architecture. And makikita natin na almost 6GB yung Ubuntu. So medyo may kalakyan lang dahil nga operating system to, or rather virtual operating system. Click download. Then wait lang natin. Ayan. So no need to start na lang to. Just wait a few seconds lang or minutes. Then makita nyo may magpa-pop up. Okay. Makita natin resources nila. Ubuntu Pro. Ayan. More from Canonical. Ayan. May nagpa-pop na. Ngayon dito banda kung save as, ano na lang kung saan natin gusto i-download yung Ubuntu. So dahil may naka-ready na akong folder dito, dito ko si-save. So dahil may naka-download na ako, wait ko na lang, okay na yun. Then next thing is the VirtualBox. Ito by Oracle, ha. Make sure na dito kayo may visit ng website, kasi kapag maling website yung napindot nyo, who knows what kung ano mangyari. So let's click it, Oracle VirtualBox. And here, the information about VirtualBox and the Oracle website makita natin dito. So ito, download, no? So top right na kanilang website, download. Ito, mapunta kayo dito niyan sa VirtualBox platform packages. So meron yang parang different kang pagpipilian. Ngayon, yung mga pagpipilian mo na yan, nakadepende kung anong operating system ang meron ka. Windows, Macintosh, Linux, or Solaris, no? Pero ngayon dahil naka-Windows ako, I will click Windows Host. Yan. Ayun, sa folder na na-ready ko. Makikita natin na 160 by 67 megabytes lang siya. So, medyo maliit-liit. Download natin. Pause ko yan dahil meron na rin ako naka-download yan. So, ngayon, part 2 naman. Paano natin i-install to sa system natin? Okay. So, first, make sure na mas maganda pa rin kung nasa isang folder sila para mas madali na lang, mas ma-organize, saka mas madali mong mahanap kung nasaan. So, focus tayo dito sa VirtualBox. Double click natin yan. Tapos may magpa-pop up sa screen natin. Wait for a few minutes. Ayan. Click yes. Click natin dito. Wait.
hintay lang. Ayan, preparing to install. Ayan, okay. Lalabas tong pop-up na to. Welcome to the Oracle VirtualBox. Click next. Ayan, yung license agreement. Minsan mas safe bet pa rin na basahin natin yung license agreement kasi hindi natin alam kung ano talaga yung mga ina-agree natin, no? Kasi once na in-accept na natin yan, dinext na natin yan, atong app na to na ginawa ng mga developer, may full control na siya sa PC natin. So pinapapasok na natin siya through the firewall. Next. Ayan. Custom setup. So itong part naman na to, kung ano yung mga kasama sa VirtualBox na i-download natin or i-install natin. Una ay ang USB support, networking, bridge networking, host-only networking, and the most important part is the Python support, no? Para kumbaga kung saan tayo maggagawa ng data or server. Next natin yan. Wala. Bago yun. May natin dito, by default, nasa C program na siya. So, tinry ko siya actually na parang ibahin yung file location niya. Pero I think hindi siya gagana kasi talaga kung nasaan yung operating system mo, kung saan naka-download yung operating system mo, doon lang siya pwede. Other than that, kung ilalabas mo siya outside of the operating system, kunyari, dalawa yung storage mo. Kung ililipat mo siya sa kabilang storage, hindi siya gagana. So, next natin to. Ayan. Warning, interface, installing the Oracle VirtualBox. Networking feature will reset your network connection and temporarily disconnect you from the network. So, magkakaroon ka ng fluctuation sa iyong Wi-Fi. So, yes natin yan. Missing dependencies, so yung mga kulang-kulang, i-download nyo na rin, which is good, no? Ito, create start menu entries. So itong create nya, para magkakaroon siya ng icon dito banda sa start menu natin. Dito, for easy access. Create a shortcut on the desktop. So what meaning by that is dito, ito, parang mga gantong shortcut, kakaroon siya ng ganyan, shortcut. Quick launch bar, and register file associations. Next natin yan. Install. Okay. Ayan. So, while waiting, no, siguro skip ko na lang itong part na to. So, ayun. Na-install na natin. No? Tapos na lahat. And ang gagawin na natin yan is parang kumbaga i-connect na natin o ilalagay na natin yung Ubuntu sa VirtualBox. So, paano natin ilalagay yun? Ito, click new, then yung pangalan ng operating system mo. Let's say, activity 1. No? For naming convention, kunyari, diba, gagawin mo yan is multiple instances or multiple operating system. So, much better na ipangalanan mo yung operating, or yung pangalanan mo to, depende sa gagawin mo sa operating system na yun. So, kunyari, example ako, dahil nga first activity to, pinangalanan ko yung activity 1. Para mas madali mo siyang ma-distinguish, no? Kung ano yung laman nun ng operating system na yun. So, ito yung folder. So, then, ito, ISO image. Important yan. So, hanapin natin kung saan natin dinaload yung Ubuntu. Ito, ISO file type dapat siya. Open. Ayan. Then, skip unattended installation. Next. Ito, base memory or yung RAM na hahatiin niya or hihiramin niya sa hardware natin. So, gusto ko ano lang muna. 2000 MB lang. Siya processor, CPU niya, next. Ito. Okay, yan. Tapos yung disk size. Double click. Ito. This size or yung laman nung virtual operating system na gagawin natin kung gaano siya kalaki. So by default 25 GB, okay na, wala naman ako masyadong lalagay dito. Next natin, ayan. So summary, kung ano yung mga stats or information ng ano ba tawag dito, operating system natin. Yan, so next natin ulit. Yan yun, okay na, magawa na. That's all, that's it. And thank you very much for watching for this tutorial video, no? And make sure to like, share, and subscribe. Thank you and goodbye.